Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Gospel of Luke chapter 17 verse 5 and 6. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Tumugon ang Panginoon, kung ang inyong pananampalataya ay maging sinlaki ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa punong ito ng sikamoro, mabunot ka at matanim sa dagat at susundin kayo nito. The challenge of faith. Bakit kaya, Pastor, ang hirap-hirap manampalataya? Well, totoo po yan, mga kapatid. Ano po kasi sa matagal na panahon, ang tao nahiwalay sa Diyos kaya nanangan sa sariling kalakasan. Marami sa atin ngayon ay namumuhay ng walang pananampalataya. Kasi totoo po yan, sinasabi sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 2. Sabi diyan, for not everybody has faith. At sa Mark chapter 9 verse 19, yung pinag-aralan natin yesterday, tinawag ng Panginoong Hesus itong henerasyon na ito na lahing walang pananampalataya, unbelieving generation. Kaya ang hirap-hirap manampalataya ng tao. Kahit hayag na ang kabutihan ng Diyos, nariyan na yung salita ng Diyos na ipapangaral na, pero ang tao hirap na hirap pa ring manampalataya. At katulad ni Tomas, marami sa atin humihingi ng ebidensya, At yung sinabi sana ni Tomas, sa halip na, Lord, pakitaan mo ko ng ebidensya, tinularan niya na lamang yung lalaki sa Mark chapter 9 verse 24 na sinabi nito, tulungan mo akong manampalataya, Panginoon. Help me overcome my unbelief. Mas maganda sana, di po ba, kung ganun ang naging tugon ni Tomas. Kaya lang, yung iba talagang ipagmamatigasan talaga yung kawalang pananampalataya sa kanilang buhay at mag-reason pa, magpapaliwanag pa. Sabihin nila, Pastor, ang pinagdadaanan ko naman, hindi mo alam. Ang hirap yata ng may sakit. Ang hirap ng maraming problema sa bawat araw. Pagkapatong-patong na yung mga bayarin mo, may problema ka sa asawa mo, may problema ka sa anak mo. Ang hirap, Pastor, na manampalataya. Pero alam niyo mga kapatid, para saan ba ang pananampalataya? Para po sa pang-araw-araw na pangangailangan natin sa buhay. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, we live by faith, not by sight. So, practical pong pananampalataya. Ma-apply po natin yan sa bawat araw ng ating buhay.